Bro, seryoso ka ba? Yan lang ang motor mo? Bakit? May problema ba? Wala naman. Nakakatawa lang kasi. Sa itsura pa lang. Halatang hanggang dyan ka na lang. Hindi kasi sa motor na susukat ang tao. Sa isang mundo kung saan ang kayabangan ay nasusukat sa mamahaling sasakyan at status, may mga pagkakataon na ang tunay na halaga ng tao hindi nasusukat sa mga materyal na bagay. Sa kwentong ito makikilala natin si Renan, isang lalaki na mataas ang tingin sa sarili. At si Rico, ang lalaking mahigpit sa prinsipyo at may lumang motor na minahal higit pa sa sarili. Isa itong kwento ng pride, pagkakamali, at ang pagkakataong matutunan ang kahalagahan ng respeto at kababaang loob. Pakinggan at damhin ang bawat eksena dahil minsan ang pinakamaliit na bagay tulad ng isang lumang motor ay may kapangyarihang magbago ng buhay ng isang tao. Habang gumagawa si Rena ng concrete foundation para sa bagong site, napansin ng kanyang kasamahan sa trabaho na mali ang sukat at pagkakahanay ng bakal na nilagay niya. Agad naman siyang nilapitan ito. Pare, medyo tabing itong pagkakalatag mo. Kailangan nating ituwid bago magbuhos ng simento. Huwag mo ako turuan, Ramon. Ilang taon na akong gumagawa nito kaya alam ko ang ginagawa ko. Alam ko, pero protocol to. Delikado kung di natin naayusin. Sinasabi mo bang hindi ako marunong ha? Tinatama lang kita pare, para maging maayos ang trabaho mo. Halata namang hindi ka pa talaga marunong eh. Gago ka pala eh! Uy, kalma lang pare. Trabaho ang pinunta natin dito, hindi gulo. Naman pala, umalis ka na sa harapan ko bago pa mandilim ang paningin ko. Napalingon ang ibang manggagawa. Tahimik silang nanonood habang umiinit ang eksena. Si Ramon, pilit pang nagpapakahinahon, pero si Renan, hindi na nagpatinag. Dahil sa kayabangan ni Renan, tinuloy niya ang pagbubuhos ng simento kahit may mali sa alignment. Hindi na lang ito pinakialaman pa ni Ramon para wala ng gulo. Ilang oras lang ang lumipas, bumigay ang bakal at nasayang ang buong halo ng simento. Agad naman silang pinatawag ng kontraktor dahil sa nagawang kapalpakan. Humingi naman ng paliwanag ang kontraktor sa nangyari. Ngunit bago pa makapagsalita si Renan, inunahan siya ni Ramon na hindi daw marunong makinig ng sinabihan siyang hindi pantay ang pagkakalagay sa mga bakal. Sa halip, nagalit pa raw si Renan. Sinabihan ko na po siya sir, na ayusin niya ang paglalagay ng bakal. Pero hindi po siya nakinig. Susuntukin na nga sana niya ako noon, kaya nanahimik na lang po ako dahil ayoko po ng gulo. Kung ganon, simula ngayon tanggal ka na sa trabaho, Renan. Ang laki ng nalugi ko dahil sa'yo. Kaya wala ka na matatanggap pa na sahod. Pero boss, hindi naman po makatarungan yung ginagawa nyo. Mas hindi makatarungan ang ginawa mo. Lahat ng palpak na gawa mo kailangan pa i-back job ng mga kasamaan mo. Ang taas kasi ng tingin mo sa sarili mo. Tinatama ka lang, nagagalit ka na. Pasensya na pare. Umuwi na mainit ang ulo ni Renan habang mabilis niyang pinatakbo ang kanyang motor. Pagkadating niya sa bahay nila, malakas ang pagbagsak ng gate nang pumasok siya. Kumalabog ang kanyang mga yabag papunta sa sala. At sa bawat hakbang ay ramdam ang galit at pagkadismaya pagkatapos niyang matanggal sa trabaho. Renan, ang aga mo ata ngayon ah. Teka, bakit ganyan ang itsura mo? May nangyari ba? Anong problema? Problema? Tanggal na ako sa trabaho. Yan ang problema. Ibinalibag ni Renan ang helmet sa mesa. Halos mabasag. Lumapit siya sa aparador. Binuksan ang bote ng alak at diretsyong nilagok iyon na parabang tubig. Teka, ano nangyari? Bakit natanggal ka sa trabaho? Dahil kay Ramon. Akala mo kung sinong magaling. Sip-sip. Siniraan ba naman ako kay boss? Kaya yun, tinanggal ako sa trabaho. Ano bang sinabi sa'yo? Kasi, ang sabi niya kasalanan ko daw na naging palpak ang gawa nilang pader. Hindi naman ako ang may gawa nun. Sila. Ako ang napagbintangan. Ganun ba? Grabe naman sila.
Naawa naman si Marites sa asawa niya. Ang hindi niya alam, nagsisinungaling lang pala ito sa kanya. Kumalabog ang mesa sa lakas ng hampas ni Renan. Nabigla si Marites. Ngunit hindi siya nagsalita. Sa alip, marahan niyang kinuha ang baso sa harap nito at inilapag sa lababo. Renan, kumalma ka. Hindi ang pag-inom ng alak ang solusyon. Pwede ka naman maghanap ng ibang trabaho. Gagamitin na lang natin ang huling sahod mo sa pangangailangan natin sa mga susunod na araw. Total bayad na ang bills nung isang linggo, ako na ang bahalang mag-budget. Wala na akong pera, Marites. Hindi binigay ang sahod ko dahil pinagbayad ako ng danyo sa nagawa ko, kahit hindi ko naman kasalanan yun. Mangungutang na lang muna ako. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita maghanap ng trabaho. Kinabukasan, nagising si Rena na masakit pa rin ang ulo dahil sa ininom niyang alak kagabi. Wala na rin siyang gana pa bumangon dahil wala naman siyang trabaho. Agad naman niyang naramdaman ang presensya ng asawa niya sa tabi. Renan, gumising ka. May maganda akong balita para sa iyo. Anong balita ba yan? Siguraduhin mo lang na maganda talaga yan. Nakahanap na ako ng trabaho para sa iyo. Tumawag kasi ako kay Chong Oscar kahapon. Ang sabi niya, may hinahanap na private driver si Doña Luisa, ang asawa ng namayapang gobernador dito sa probinsya natin. Kailangan daw ng anak niya ng driver kasi pinagbawalan na niya itong magmotor. 30,000 daw ang sasahurin mo sa isang buwan. Di ba ang laki na para sa atin yan, Renan? Napanganga si Renan. 3,000 piso? Parang hindi niya inakalang ganun kalaki ang alok. Mas malaki pa sa kinikita niya sa construction na 300 lang ang araw. 30,000? Seryoso ka ba dyan, Marites? Oo, Renan. Yun ang sabi ni Chong Oscar sa akin. Desperado na daw kasi si Doña Luisa dahil ayaw niyang maaksidente ang kanyang anak sa pagmumotor, tulad na nangyari sa asawa niya. Napakagandang oportunidad niyan, Marites. Sige, tatanggapin ko yan. Kailan ba ako pwede magsimula? As soon as possible daw. Kaya mas mabuting puntahan mo na dahil baka maunahan ka pa ng iba. Sa laki ba naman ng offer? Maraming magkaka-interest dyan, Renan. Pagdating mo doon, sabihin mo na pinadala ka ni Oscar Carpio para makilala ka agad ni Doña Luisa. Sige, salamat, Marites. Ang galing mo talaga, asawa mo. Yabang ng kontraktor namin na tanggalin ako. Akala niya hindi ako makakahanap ng mas magandang trabaho. Isaksak niya ang lintik na 300 na yan. Tama na, Renan. Ang mahalaga, nakahanap ka na ng trabaho. Sige na, maligo at magbihis ka na. Ipaghahanda na lang kita ng almusal para maaga kang makaalis. Wag na, wala akong gana kumain. Hangover ako ngayon. Siya, sige. Mag-iingat ka ron, ha. Ito ang address ni Doña Luisa. Salamat, Marites. Huwag kang mag-alala. Malaki na ang sasahurin ko ngayon. Kaya kahit anong gusto mo, bibiling ko lahat. Huwag mo na akong alalahanin. Mas maganda na makaipon tayo para sa kinabukasan ng anak natin. Huwag kang mag-alala, mahal. Kaya ko na pagsabay ng pag-iipon at pagbili ng mga luho mo. Malaki ang sahod ko. Siya, sige na. Mamaya na tayo mag-usap. Umalis ka na. Mag-iingat ka. Pagkaalis niya ng bahay, agad na sumakay si Renan sa motor. Ramdam niya ang excitement. Hindi na siya makapaghintay pang magsimula sa trabaho. Kaya pinatakbo niya ng mabilis ang motor niya. Hindi niya namalayan na unti-unti na siyang papalapit sa kalsadang may lumang motor na mabagal tumakbo. Sa sobrang bilis ng kanyang pag-overtake, muntik na niyang masagi ang lalaki. Buti na lang ay nakailag ito, pero natumba. Uy! Gago ka! Narinig ni Rena ng sigaw. Natapakan ang kanyang pride sa isang iglap. Agad siyang huminto. Nagulat sa tindi ng galit na namutawis sa mukha ng lalaki. Aba! Ano sabi mo? Ang sabi ko, gago ka. Kung makapagmaneho ka, akala mo ikaw ang hari ng daan. Muntik na ako madisgrasya. Alam mo, pare, hindi ko nakasalanan kung luma at parang pagod yung motor mo. Arang-arang kasi sa dinadaanan ko. Huwag mong minamaliit itong motor ko. Hindi mo alam kung gaano ka-importante sa akin to. Wala akong pakialam. Wag mo akong sasabihan gago. Kasi kung may gago man dito, ikaw yon. Hindi ako gago. Agad naman silang nilapitan ng traffic enforcer at inawat. Kaya napatigil sila sa pagsugod sa isa't isa. Maswerte ka ngayon, boy. Wag lang tayo magkita ulit dahil sisiguraduhin kong pati ang motor mo sisirain ko.
Pobre! Hoy! Kayong mga nandito! Kapag sinabihan kayong gago ng lalaking to, banggayin nyo ang motor niyang luma! Total, wala naman na yung halaga! Lumang model pa! Sumakay ulit si Renan sa motor niya at mabilis na pinatakbo ito na parang siya ang hari ng kalsadang dinadaanan niya. Pagdating niya sa tapat ng gate, namangha siya sa kagandahan at laki ng mansyon. Agad siyang nag-doorbell at nakita naman siya ng gwardya. Magandang umaga po. May appointment po ba kayo? Ako pala yung pinadala ni Oscar Carpio na papasok bilang private driver ni Doña Luisa. Tumitig ang gwardya sa kanya sandali. Iniikot ang tingin sa simpleng suot at helmet na hawak niya. Sige. Pumasok ka. Nasa loob si Doña Luisa. Pagpasok niya sa loob ay nadatnan niya ang matandang babaeng nakasuot ng mamahaling bestida na nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng libro. Narinig naman ito ang bawat tapak niya sa tiles na sahig at napatingin ito sa kanya. Magandang umaga po, Doña Luisa. Ako po ang pinadala ni Oscar Carpio para maging private driver ng anak nyo. Nandito po ako para magsimula agad kung papayag po kayo. Ikaw pala ang sinasabi ni Oscar. Halika rito. Lumapit ka, iho. Tumayo si Doña Luisa. Inilagay ang aklat sa gilid at pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Iho, simula sa pagpunta, sa wakas wala nang dahilan pa si Rico para hindi sumakay ng kotse. Ang lagi kasing dinadahilan ng anak ko hindi daw siya marunong mag-drive, pero alam ko na gustong gusto lang talaga niyang magmotor. Ewan ko ba, kahit isang dekada na ang motor na ibinigay sa kanya ng daddy niya, ginagamit pa rin niya ito kaya hindi ko maiwasang mag-alala. Naku madam, bakit hindi niyo po bilhan ng bago? Kung luma na ang motor, pwede pa siya madisgrasya tulad ng lalaki kanina. Ako pa ang sinisisi, pero kasalanan niya naman. Pero siguro, baka wala lang pambili ng motor yon. Pero kayo po, may pambili naman po kayo siguro. Kaya kung gusto man na magmotor ng anak nyo, doon na lang po sa bago para safe. Yun nga ang problema. Kahit bilhan ko pa siya ng bagong motor, ayaw niya. Mahal na mahal niya ang motor niya. Iyon lang kasi ang alaala ng kanyang namayapang ama sa kanya. Pero syempre, ayokong matulad siya sa kanyang ama na namatay dahil sa disgrasya. Bigla naman naalala ni Renan ang nakaalitan niyang lalaking nakasakay ng lumang motor kanina. Naalala niya ang sinabi nitong mahal na mahal daw nito ang lumang motor. Pero imbis na magduda, ay napatawa pa siya ng bahagya. Kasi para sa kanya, imposible yun dahil mukhang mahirap lang ang lalaki. Ganun po ba ma'am? Naku, buti na lang po talaga kumuha po kayo ng driver para po mas safe si sir. Oo nga, maraming salamat sa iyo iho. Hayaan niyo po madam, makaka-move on din si sir sa pagkamatay ng tatay niya. Mabibitawan din po niya ang motor niya kapag may nagmaneho na ng kotse para sa kanya. Oo nga pala, bukas ka na magsimula dahil kakausapin ko pa siya mamaya. Ayoko naman na biglain ang anak ko. Sige po, Doña Luisa. Maraming salamat po ha. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Kasabay ng unang sinag ng araw, abala na siya sa paghahanda. Malinis na damit, maayos na buhok, dala ang kanyang helmet. Hindi niya mapigilang ngumiti habang iniisip ang bago niyang trabaho. Pagbaba niya ng hagdanan, nakita naman niya si Marites na naghahanda ng mga pagkain sa mesa. Oh, sweetheart, halika na rito. Nakahanda na ang almusal. Wow! Ang sarap naman! Celebration ba to, sweetheart? Siyempre, gusto ko na busog ka bago ka pumasok sa trabaho. Sus, excited ka lang sa sasahuring ko eh. Siyempre, masaya naman talaga ako. Alam ko naman yung sweetheart. Siya nga pala, ang mga bata, tulog ba? Oh, lagi naman silang late nagigising. Sa day off ko, babawi ako sa inyo. Babawi ako sa mga bata. Napangiti naman si Marites sa sinabi niya hanggang sa matapos na silang kumain at nagpaalam na siya para magtrabaho. Pagdating niya sa tapat ng gate, agad siyang pinapasok ng guard at naglakad na siya papasok sa sala. Hindi naman niya nakita si Doña Luisa roon, kaya naghintay muna siya ng ilang minuto.
hanggang sa may narinig siyang bumababa sa hagdanan. Nanlaki naman ang kanyang mga mata sa nakita. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dapat sumagot niyan. Bakit ka nandito? Malamang, driver ako ng anak ni Doña Luisa. Ikaw? Bakit ka nandito? Hardinero ka siguro dito, no? Napakaliit pala ng mundo. Sa dami-dami ng kukunin ni Mami na driver. Ikaw pa talaga. Anong ibig mong sabihin? Anong mami mo? Sinong mami mo ang pinagsasasabi mo? Nagulat naman siya nang marinig ang boses ni Don Luisa sa likuran ni Rico. Anak, Rico, gising ka na pala. Oh, nandiyan na pala si Renan. Anak niyo po siya? Oo, Renan. Abay, bakit? Magkakilala ba kayo? Alam niyo ba ang ginawa sa akin ng lalaking yan, Mami? Anong ibig mong sabihin, anak? Anong ginawa sa'yo ni Renan? Muntik na ako madisgrasya dahil sa kanya. At ang pinakamasaklap pa, pinahiya niya ako at nilait ang motor ko na binigay sa akin ni Daddy. Ang sabi pa niya sa akin, sisirain daw niya ang motor ko kapag nagkita kami ulit. Sir, pasensya na. Hindi ko po alam na. Anong yun, Renan? Dito lang pala tayo magkikita ulit. Nag-apply ka palang private driver ko. Ang yabang mo na. Kung makaasta ka, ang taas-taas mo. Sir, alam ko po. Nagkamali po ako. Sorry po talaga. I'm sorry, anak. Hindi ko alam ang ginawa ng lalaking yan sa'yo. Mabuti pang paalisin niyo na siya, Mami. Baka ano pang gawin ng lalaking yan dito. Umalis ka na, Renan. Bago pa kita ipakaladkad sa guard. Pero Doña Luisa, kailangan ko po talaga ng trabaho. Nakikiusap po ako sa inyo. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Sir, madam, hindi ko naman po alam na anak pala kayo ni Doña Luisa, sir. Anak man ako o hindi, sana naman matuto kang rumispeto sa ibang tao. Sige na, umalis ka na. Wala kang karapatan na saktan ng anak ko. Nanlumo si Rena nang pinalaya siya ni Doña Luisa. Wala na siyang trabaho. At ang inaasahan niyang magandang buhay bilang private driver ng anak ng matandang babae ay bigla na lang naglaho. Sa halip na saya, naging mabigat ang loob niya at puno ng panghihinayang. Halo ng galit sa sarili at pagkabigla sa nangyari. Pagka-uwi niya sa bahay, mabigat niyang ibinaba ang helmet at humagulgol sa sofa. Nagulat naman ang kanyang asawa nang makita siya. Sweetheart, anong nangyari sa'yo? Marites, wala na akong trabaho. Nawalan ako ng trabaho. Hindi na tuloy yung pagiging driver ko kay Doña Luisa. Ha? Bakit naman, Renan? Akala ko maayos na ang lahat. Ang inakala kong malaking sweldo, magandang buhay, nawala lahat dahil sa kagaguhan ko. Teka, hindi ko maintindihan. Ano pa kasi nangyari? Napaluhod si Renan sa sahig. Ramdam ang bigat sa pagkakasala. Ang dating kayabangan, ang ginawa niyang pangmamaliit sa isang lalaking sakay ng lumang motor na magiging boss niya sana. Ngayon, naiintindihan niya ang kahalagahan ng respeto at gaano kasakit ang mapahiya sa iba. Alam niyang nagkamali siya at labis niyang pinagsisihan yon dahil nawala ang isang oportunidad na magpapaganda sa buhay ng pamilya niya. Sana noon, hindi ako nagmataas. Hindi ako nagmalaki. Naging mayabang ako, Marites. Kung alam ko lang talaga. Alam mo, Renan, ang mahalaga ay natuto ka na. Hindi lahat ng pagkakamali natatapos sa kabiguan. May pagkakataon pa para itama ang mali. Handa akong itama ang pagkakamali ko, Marites. Hindi ko lang alam kung saan magsisimula at paano. Hindi man agad maalis ang lungkot sa mukha ni Renan, may kakaibang pag-asa sa kanyang dibdib. Sa araw-araw na paghahanap ng trabaho, sa bawat pagmamaneho ng motor sa kalsada, palihim siyang umaasa na may makikita siyang pagkakataon na makabawi sa buhay. Makahanap ng magandang trabaho
at pangako niya na iingatan niya ito. Isang hapon, habang nagmamaneho siya sa kahabaan ng kalsada, nakita niya si Rico. Naglalakad dito. Hawak ang lumang motor. Tila nahihirapan at pagod. Biglang tumigil ang puso ni Renan. Ang mga alaala ng unang pagkikita nila. Ang galit niya, ang sigaw, ang kabigatan ng pride niya ay muling sumalubong sa kanya. Ngunit ngayon, iba ang naramdaman niya. Hindi na siya nakapagpigil pa. Kaya nilapitan niya ito. Sir, pwede ba kitang tulungan? Ikaw na naman. Wag na. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sir, alam ko, nag-aamali ako noon. Minalate kita. Sinigawan. Pinahiya. Sobra ako naging mataas. Pero sana ngayon, hayaan mo ako makabawi. Pangako, wala akong hihingi na kapalit. Sadyang gusto ko lang maitama lahat ng pagkakamali ko. Napatingin si Rico sa kanya. Tila nag-aalangan. Ngunit ramdam niya ang sincerity sa mga mata ni Renan. Tumango siya ng marahan. Sige, pero paano mo naman ako matutulungan? May kakilala po akong motor shop na pwedeng ipaayos ang sira nito. Kahit paano, mare-restore para maging bago ulit, sir. Talaga? Sige, pero paano to? Ayaw pa rin umandar ang motor ko. Ako na pong bahala, sir. May lubid po ako dito para ipangtali dyan sa motor nyo para mahatak po ng motor ko. Sige, Renan. Salamat. Tsaka, pwede ba? Huwag mo akong tawagin, sir. Rico na lang. Sige, Rico. Hinila ni Renan ang motor ni Rico hanggang sa motor shop. Agad namang inayos ng mekaniko roon ang lumang motor at inayusan para maging magmukhang bago. Mahal mo talagang motor na yan, oh. Alam ko na bakit mahal na mahal mo yan. Hindi dahil wala kang pambili, kundi dahil alaala yan ng tatay mo. Mahal na mahal mo talaga siya. Kaya Rico, sorry kung noon ay nagkulang ako sa respeto. Sana ngayon, mapatawad mo na ako. Yan lang ang hiling ko. Pinapatawad na kita, Renan. Pero sana, huwag na maulit pa kahit sa ibang tao. Talaga? Pinapatawad mo na ako? Pangako, hindi na talaga mauulit. Pipiliin ko lagi maging mabuting tao. Naasahan ko yan, Renan. Tinanggap ni Rico ang paghingi ng tawad ni Renan. Walang halong pride o galit. At para bang may bagong simula ang kanilang pagkakaibigan. Nagtawa na naman sila habang nagkukwentuhan sa iba't ibang bagay. Hanggang sa natapos ang restoration ng lumang motor. Wow! Parang bago na. Ang ganda, paring Renan. Masaya ako para sa'yo, paring Rico. Salamat, pare. Hindi ko inakalang ganito ang kalalabasan. Ang ganda na ng motor ko. Masaya akong mananatili pa din ang aking motor na to. Ang nag-iisang alaala ng tatay ko. Salamat talaga, Renan. Mabait ka naman pala. Salamat din dahil pinatawad mo ako. Nakita ko naman ang sinseridad mo. Siya nga pala, kung kailangan mo talaga ng trabaho, pwede ka pumasok bilang waiter sa restaurant namin. 50,000 kada buwan kung okay lang sa'yo. Talaga? Naku, maraming salamat. Ilang araw na ako naghahanap ng trabaho. Siguradong matutuwa ang misis ko dito. Basta ba't magkaibigan na tayo? Napangiti naman si Renan sa sinabi ni Rico. Mula noon, naging magkaibigan sila. Sa uli, natutunan ni Renan kung paano magpakumbaba at rumispeto sa ibang tao. At kung paano maging isang tunay at maaasahang kaibigan dahil kay Rico. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito.